Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay mag-aalas 12 na. Kagaya ng mga nakasanayan nyo, ito na yung ikatlong kabanata ng ating kwentong. Lagim. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kathang isip lamang, pero sana ay ito ay imagiliwan nyo. Ito ay pinamagatang ang lumang dormitoryo. Ang ating panauhin sa naturang kwento, pangunahing panauhin, ay si Raven, isang college student mula sa malayong probinsya na dumayo dito sa Maynila para mag-aral. Hindi akalain ni Raven na kahit sa syudad ay mayroon din palang mga kababalaghan. Ang akala ni Raven, ang mga kababalaghan ay tanging sa probinsya lamang. Ang unang linggo ni Raven sa naturang dormitoryo sa university pinapasukan ay isa ng pagungot para sa kanya. Gabi noon, matutulog na sana si Raven nang bigla siyang makarinig ng babaeng umiiyak. So dahil baguhan sa Maynila, inisip ni Raven na isa sa kanyang mga board mate ang babaeng umiiyak. Sa kanyang pagkakahiga, bumangon siya at lumabas sa kanyang silid. Ang naturang iyak ay naririnig niya sa may CR. So nagtungo si Raven doon. Habang papalapit siya ng papalapit sa CR, ay lumalakas yung iyak ng babae. Pagbukas niya ng CR, wala ni isa mang tao ang nandoon sa CR. Tindig balahibo si Raven, mga kaibigan. Dahil ang iyak, sigurado siya sa kanyang sarili na ang naturang iyak ay nagmumula sa banyo. Pinaliwala na lang ni Raven ang naturang pangyayari at bumalik siya sa kanyang silid. Pagkalipas ng ilang araw, mahilig si Raven magpuyat dahil nga likas sa kanya ang pagiging masipag mag-aral. Isang gabi, nung matatapos na sa kanyang pag-aaral at dinadalaw na rin siya ng antok, muli na naman siyang nakarinig ng isang kalabog sa sala. Napakalakas na kalabog na animoy parang isang lalaking may binubuhat tapos binabagsak. Ang bawat hakbang nito ay super bigat. Para bang isang malaking lalaki naglalakad. Sa curiosity ni Raven, mga kaibigan, muli na naman siyang lumabas. Dinig na dinig niya na ang naturang kalabog ay nasa sala. Pagsilip ni Raven, nakita niya ang isang anino ng lalaki. Dahil madilim ang bandang sala, ang tanging natatanaw lamang niya ay lalaki nakapantalon, walang damit, pero matitipuno ang katawan. Pero dahil nga sa madilim, hindi na nakita ang naturang panauhin. Dahil dormitoryo ng girls, inisip ni Raven na napasukan sila ng masasamang tao. Kaya dali-dali siyang kumuha ng kamay. Habang papalapit sa sala, sinabi niyang, "Sino kayo? Sino kayo?" Ngunit bago pa siya makalapit, isang kalabog na ang nakita at narinig niyang muli, kasabay noon ng malakas na ihip ng hangin. Hangin na siyang nagpagalaw sa mga bintana sa buong dormitoryo. Bumalik sa loob ng silid si Raven at nagtakip ng kanyang kortina. Tinitingnan niya ang kanyang katabi at ito ay tulog na. Sa sobrang takot ni Raven, yan mga kaibigan, madilim sa akin, kinalalagyan, parang may naririnig akong something sa likod ko. Tuloy ako. So, nakatulugan ni Raven ang surang pangyayari. Pangatlong pagkakataon na naulit ang insidente. Isa na namang di makatulog na gabi si Raven. My gosh, guys. Nag-aaral siya noong mga time na yon. Naghahalukat siya ng mga libro niya. Pero hindi talaga siya makapag-concentrate kasi habang tumatagal, nakakarinig siya ng iyak ng baby. Ngunit dahil hindi mapalagay si Raven, muli na naman niyang kinuha ang kanyang pamalo at lumabas sa silid. Ang naturang iyak ng baby ay nagmumula ulit sa banyo, kung saan narinig niya noon ang babaeng umiiyak. Noong mga panahon yun, wala nang kabang nararamdaman si Raven sapagkat nanaig ang kanyang awa sa sanggol na umiiyak. Maya-maya pa ay nagmadali siya patungo sa CR para alamin kung bakit may baby doon. Ngunit pagbukas niya ng CR, mga kaibigan, wala siyang nakita. Paglabas niya ay biglang may tumulak sa kanyang ganun.
Palingon-lingon si Raven ngunit walang katao-tao. Sa puntong iyon ay napasigaw si Raven. Sinabi niyang, "Sino ba kayo? Ano bang kailangan niyo sa akin?" Sabay-sabay na tumulo ang mga luha ni Raven sa magkabilang pisngi niya. Sa puntong yun, bumalik na rin siya sa kanyang silid. Pagkalipas ng mga ilang araw, dahil sa sobrang pagod, nakakatulugan ni Raven sa pagod ang pag-aaral. Lumipas ang mga linggo, biglang wala siyang naranasan. So akala niya, ang lahat na naranasan niya ng mga lumipas na gabi ay pawang mga guni-guni lamang. Ngunit, isang gabi, sa pagkakatulog ni Raven, nag-aagaw yung tipo na natutulog ka pero nararamdaman mo yung mga nangyayari sa paligid mo. So habang nakapikit si Raven, ramdam na ramdam niyang may naglalakad papalapit sa kanyang silid. Pamilyar sa kanya ang naturang yabag ng mga paa, dahil ito mismo ang kanyang narinig nung ikalawang gabi niya sa dormitoryo. Ang naturang yabag ng paa ay papalapit sa kanyang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na hinangad ni Raven na lumabas ng kanyang silid. Niyakap lamang niya ang kanyang unan at nagdasal ng taimtim. Subalit, hindi na ata mapipigilan ang mga yapak na papalapit sa kinaroroonan niya hanggang marinig ni Raven ang pintong unti-unting bumubukas. Sa puntong yun, bigla siyang nagkumot, at nung magkumot si Raven, biglang nawala nga yung ingay sa pinto. So inisip ni Raven na yun ay guni-guni lamang. Nang buksan niya ang kanyang kumot ay siyang pagkakita na ng lalaki bumulagta sa harapan niya. Nagalit na nanlilisik ang kanyang mata, na ginagamit ang kanyang kamay, at maya-maya siya'y sinakal. Pilit na nagpumiglas si Raven, pero dahil malakas ang lalaki, hindi niya ito kayang tanggalin ang mga kamay sa pagkakasakal. Pakiramdam noon ni Raven ay katapusan niya, pero nanaig pa rin sa kanya ang tatag ng loob, lakas ng loob. Pinilit niyang ipikit yung kanyang mga mata at nagdasal siya. At pinilit niya sinabi na hindi ka totoo. Pangatlong beses na sabihin ni Raven ang naturang kataga, biglang nawala ang lalaki. Pero ramdam na ramdam ni Raven yung hirap ng paghinga, dala na rin ang pagkakasakal sa kanya. Kinaumagahan ay nagligo si Raven. Naramdaman niyang sumasakit ang kanyang lalamunan, at nang tinan niya ito sa salamin, kitang-kita niya may guhit ito, guhit na palatandaan ng pagsakal sa kanya. Sa puntong yun, mga kaibigan, kinabahan na si Raven at hindi na siya makapag-aral ng maigi. So yun na, mga kaibigan, isang gabi, narinig niya nakikipagtalo sa janitor, nakikipagtalo yung bantay ng dormitory sa janitor. Ang janitor ay takot na nag-iimpake ng mga kagamitan niya, at paulit-ulit niyang sinasabi na ayoko na dito, hindi ko na kaya. Naisip ni Raven na maaaring ang janitor ay nakikita rin ang kanyang mga nakikita, kaya dali-dali niya ito nilapitan bago pa makalabas ng dormitory. Sabi niya, "Manong, bakit po ba?" "Nako, Raven, alam kong nakikita mo rin ang nakikita ko, dahil madalas kitang makitang aligaga, madalas kitang makitang mag-isa sa CR, na para bang may hinahanap ka, na para bang nakakarinig ka rin ng iyak ng babae at nung iyak ng sanggol at nung yung yapak ng malaking lalaki." Parang nag-throwback sa utak ni Raven ang lahat ng sinabi ng janitor, dahil yun mismo ang kanyang nakita. So, noong mga panahong yun, 3 months na lang matatapos na ang semester. Kaya sinabi ni Raven na wala na rin siyang choice kundi tapusin ang 3 months dahil wala naman siyang malalapitan. Bukod sa wala siyang kamag-anak sa Maynila, hindi rin siya mapadalhan ng kanyang mga magulang para lumipat ng bagong dormitoryo. Patuloy lang si Raven sa kanyang taimtim na pagdadasal bago matulog. So lumipas naman ng 1 buwan, wala siyang naramdaman. Ngunit isang gabi na naman, hindi ito ay naakala ni Raven na mangyayari. Sapagkat ng gabing iyon, mga kaibigan, sabay-sabay na nagparamdam sa kay Raven ang 3 nilalang na nagparamdam sa kanya. Mag-aalas 12 na noon na madaling araw nang bigla niyang marinig ang babaeng iyak ng iyak. Nasundan iyon ng narinig niyang yapak ng lalaki, malaking tao, at sunod nun ay ang iyak ng sanggol. Hindi na pinansin ni Raven ang mga narinig. Pilit lang tinakpan ang kanyang tenga at binaliwala ang mga naturang ingay. Ngunit sa tuwing tatakpan niya ang kanyang tenga ay para bang papalapit sa kanya ang kung sino mang nilalang na ito na kanyang naririnig.
Sa puntong iyon, biglang naramdaman ni Raven ang sobrang lakas ng hangin. Dahil nga wala na siyang kasama dun sa dormitory dahil nung time na yun ay weekend, Sabado, wala talaga siyang kasama. So lalo na dagdagan yung takot ni Raven ng mga pagkakataong yan. Unang-unang pumasok sa isip niya ay ang lumabas sa dormitoryo at magpalipas na lang ng gabi sa labas ng dormitoryo. Bago pa man siya makalabas ng pintuan, biglang pilit na nagsara ng pintuan. At paglingon niya ay nakita niya ang babaeng tuguan na umiiyak. Kitang-kita ni Raven ang itsura ng babae. Nakasuot ito ng puti. Gulong-gulo yung buhok niya at umiiyak ng umiiyak na may hawak na sanggol. Tapos, habang hinahawakan niya yung sanggol, naririnig ni Raven yung pag-iyak ng sanggol na para bang iyak na para bang may nananakit sa kanya. At hindi nagtagal, paglingon ni Raven sa kanang bahagi, nakita niya yung lalaking papalapit sa kanya na akmang sasakalin siya. Sa puntong yun napasigaw si Raven at sinabi, ano ba kailangan niya sa akin? Ganun na lamang ang sigaw niya. Pilit niyang ipinikit yung kanyang mga mata at kahit ramdam niya yung lakas ng enerhiyang nakapalibot sa kanya, hindi niya ito binuksan. Patuloy lang siya sa pagsigaw ng pagsigaw hanggang sa maramdaman niyang may nagbukas ng pintuan at ginising siya. Raven, Raven, Raven! Raven, Raven, ano nangyayari sa'yo? Tinig iyon ng kanyang kaibigan kasama sa dormitoryo. At pagmulat ni Raven ng kanyang mga mata, nakita niya yung kaibigan niyang si Teresa. Mabuti na lang pala at may naiwan si Teresa ang gamit. Kaya yun, nakwento lahat ni Raven ang mga nangyari sa kanya. Sa puntong yun, nagtapat din sa kanya si Teresa. Alam mo ba kung bakit ayoko na rin magstay dito ng weekend? Dahil lahat ng nakikita mo, nakikita ko rin. Kaya hindi ko na din kaya. Kaya nagpasya akong umalis na rin dito. Kaya umalis ka na rin dito, Raven. Balita ko, ang dormitory na ito ay papasara na rin dahil nga sa dami ng nagpaparamdam dito. Pero karamihan sa mga nagpaparamdam na ito ay yung babae, yung sanggol at yung lalaking laging galit, nanlilisik ang mga mata at nananakal. Oo, tama ka. Yun at yun na mismo ang mga nilalang na nagpaparamdam sa akin dito, Teresa. Pero gustuin ko mang umalis sa dormitoryo na to, hindi ko magagawa dahil wala naman ako mapuntahan. Sa puntong iyon, sinabihan siya ni Teresa na susubukan kong kausapin yung mga magulang ko at kapag pumayag sila, sa amin ka na tumira. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa kundi magpalipas muna ng gabi dito. Kinaumagahan, maagang nag-impake si Raven dahil nga sa tulong na rin ng kanyang kaibigan, tinawagan siya na tumira siya doon. Nung naglalakad na siya paalis ng dormitoryo, bigla siya napalingon na para bang may sumitsit sa kanya. Paglingon niya, doon mismo sa kwarto na kung saan sila naglalagi, nakita niya yung lalaki, babae at babae na may karga-kargang sanggol na nanlilisik pa rin ang mga mata na para galit na galit. Inisip ni Raven na maaaring itong mga nilalang na ito ay may nais na iparating. Nung nasa di kalayuan na ng dormitoryo, bigla niyang nakasalubong ang isang matanda. Ang matandang ito ay dati rin niya nakikita nagwawali sa harapan ng dormitoryo pero umalis na rin ito. Kagaya ng isang janitor na umalis din. Tinanong niya ito, Mang Isko, may alam po ba kayo sa mga kababalaghang nangyari sa dormitoryo? Umalis ka na, Raven. Hindi talaga ligtas sa dormitoryo niyan dahil may mga kaluluwang hindi matahimik dyan. Una, yung lalaki. Pangalawa, yung babaeng may karga-kargang sanggol. Sino po ba sila, Mang Isko? Sila lang naman yung mga taong pinaslang dyan sa lugar na yon. Bago pa naging dormitoryo yan, isang tahanan niya ng mag-anak na noon ay pinatay ng mga walang pusong tao. Yung mag-anak, yung babae noon ay may 9 na buwan pa lang na sanggol. Pinatay sila na walang awa. At yung babaeng lalaki doon na padre di pamilya ay sinakal nang walang kalaban-laban. Kaya hindi sila matahimik. Dahil maliban sa tahanan nila yan, lupa nila yan, pinatayuhan na rin ng dormitoryo. May mga nagsasabi-sabi na ang may kagagawan noon ay ang mga nagpatayo ng dormitoryo. Dahil pilit nilang inaangkin ang lupa ng naturang pamilya. Hanggat hindi nila nakakamit ang hustisya, wala talagang katahimikan sa naturang lugar. Sa puntong yun ay nagmadali nang umalis si Raven at kahit nakatira na siya sa kanyang kaibigan, minsan nagagawi pa rin siya doon sa dormitoryo. Hanggang sa isang araw, nakita na sa isang araw sa pag-uwi niya, napansin nilang may maraming tao sa harap ng dormitory. Maraming pulis at maraming tao. So, lumapit sila bigla kasi ang alam ni Raven, ang dormitoryo ay napasara na dahil nga hindi na nagtatagal ang mga estudyante dito.
Paglapit pa ni Raven sa dormitory kung saan ang dami-dami mga pulis, nakita niyang may inahakot yung mga pulis na dalawang bangkay. Tinanong niya kung ano nangyari. Sinabi niya na, yung mag-asawang may-ari ng dormitory. Pinatay sila dyan ng hindi maintindihan. Walang suspect, walang bakas ng kahit anong krimen na nangyari. Basta bigla na lang silang binangungot. Bakit po sila natulog dyan? Hindi sila natulog dyan. Ipapaayos sana nila ang dormitory. Bibisitahin lang sana nila kung ano yung mga dapat ipaayos para magkaroon ulit ng mga boarders. Pero sa kasamaang palad, hindi na sila nakalabas ng buhay. Walang makapagsabi kung bakit. Sa kwentong iyon, naisip ko yung sinabi ni Mang Isko. Kaya lumayo na ako. At habang papalayo ako, nakaramdam ako ng malamig na hangin. At nung lumingon ako, nakita ko na naman ulit sa bintana yung lalaki at saka yung asawa niyang may karga-kargang sanggol. Pero sa puntong ito, hindi na sila galit, kundi nakangiti na sila na parang panatag na. Doon ko naisip yung sinabi ni Mang Isko na hanggat hindi nila nakukuha ang hustisyang matagal na nilang kinukuha, ay hindi sila magkakaroon ng katahimikan. Kaya ang aral na makukuha nyo dito, kung ano ang ginawa natin sa kapwa, ay yun din ang mangyayari sa atin. Kasi ang karma, guys, ay hindi mawawala. Kaya hanggat may iwasan natin, huwag tayong gumawa ng masasama sa kapwa dahil baka ito'y pagsisihan natin. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo.